10 times ang pasabog ni na Alden at Kath, mga kasambreros. Unahin ko itong kay Alden. Grabe kagabi. Alam nyo, habang pinapanood ko yung video, unang-una ito muna ha. Maliban dito kasi sa mga billboards niya sa special and clear basis, mga kasambreros, na 10 lugar ang pinaglagyan, mga kasambreros, ay yung BYD na bagong, para mas kompleto ito, mga kasambreros. Tapos may mga boses na sila. At saka may ang kakulitan dito, mga kasambreros, no, ng Phenomenal Box Office Cinema King at nina Nico at saka ni Will Dasovich, mga kasambreros. Mamaya ipi-play ko ito. Grabe, no, talagang dito napaluha ako dito nung kay Alden na part, of course, mga kasambreros, na nung nagbabike siya. Tapos ay nakita ko yung tuhod niya, may sugat-sugat, mga kasambreros. Ebidensya at saka marka ng todo ensayo at saka pagbibisikleta. Hindi kasi may iwasan yun, no? Kahit na sabihin mong kulnago ang brand ng bike mo o ng bisikleta mo, talagang may mga times na matutumba ka, madadapa ka, mga kasambreros, or sa kanya nga bike, mga kasambreros, no? So napasaglitan ng camera ang kanyang tuhod, mga kasambreros, na may mga pasa-pasa, mga kasambreros. So ang kompletong team nila ay si Jens Jacobsen, yung yung lalaki na Amerikano yata ito, mga kasambreros. So triathlete siya. Tapos si Jennifer Uy, first Filipino Ultraman finisher, yung parang singkit yung mata, mga kasambreros. Si Jasmine Alcalde naman, itong matangkad na babae, parang siguro Palestinian or something. Parang siya yung parang Arabian or Alcalde, kasi mga ganong mapangalan, no? Arabian, basta mga Middle Eastern countries na parang ganon, mga kasambreros, yung kanyang pinagmulan. So swimming Olympian naman si Jasmine Alcalde. Si Al Gonzalez, yung Pilipino na matangkad din, triathlete, fitness coach siya, mga kasambreros. Tapos yun nga, no, sa mga artista naman na magjo-join ay sina Nico, si Will at saka si Alden, mga kasambreros. So grabe ang kukulit nila dito, kasi may time dito na parang time na ni Alden, sabi ni Nico, faster, bilis. Tapos yung yung si Nico naman dito ay may nagluluto-luto. Tapos parang yung unang sampan ng kanilang linya dito, sabi ni Nico ay you may all have the medals. Tapos dito ang kakulitan nila, mga kasambreros, na nagsayaw-sayaw pa si Will Dasovich. Sabi pa niya dito, sabi ni Nico, you may all have the medals, sabi niya, but you don't have the Richards, Dasovich, and Bozico effect. Tapos parang nagyabang-yabang siya ng konti, no? Celebrity team, BYD Triathlon, tapos BYD or Team BYD Triathlon, mga kasambreros. Okay, so ito pala yun siya. Ironman 70.3 Davao Aboitiz. Grabe to Aboitiz, no? Sikat din to na parang tawag dito, yung Aboitiz ay parang siya, sikat na malaking company, mga kasambreros, ng electric power. Tapos basta hindi ko na po i-detalye. So si Alden Richards ito, Precision Meats. Tapos sabi naman ni tapos sumingit si Will Dasovich, tapos flip-flop, back. So basta ang kukulit nila, mga kasambreros. Ipi-play ko ito mamaya, yung buong video, mga kasambreros. Tapos kasi dito basta makukulit sila, mga kasambreros. Tapos nakaka-inspire, no, yung kanilang gagawin ito. Ako man ay medyo natiri-ay nga, as I've mentioned earlier. Tapos nga si Alden, sa part ni Alden, mga kasambreros, at saka ng celebrity, mga kasambreros. So ready to compete. Wala silang nilagay dito na na date, mga kasambreros. Akala ko sa dulo merong may pet siya, pero wala pala na, mga kasambreros. Pero alam ko yung March 22, mga kasambreros. So malapit na, no? Days to go, mga kasambreros. 10 days to go. Kung March 22 man siya, kasi March 12 na ngayon, 2026. So 10 days na lang bago ang kanilang competition. So kung kaya grabe, no? Grabing focused, grabing ensayo. Si Alden may kaliwat ka. Grabe, no? Dito makita na sa kabisihan ng artista,
dito mo nakikita na pag gusto nilang iset yung kanilang schedule, like si Alden, di ba? Phenomenal Box Office Cinema King. May Stars on the Floor, may Love Siargao na nag-aantay, meron pa siya mga endorsements and so on. Pero kapag magaling ka mag-manage ng time, may mga leisure, may pwede ka pang gawin eh, no? Parang ganito kay Sir Alden, no? Talagang may leisure time, may tao dito, may triathlon pa siya nalalaman, may business pa nga siya, di ba? Yung McDo pa. So parang talagang kasi makita mo sa ibang artista, no, hindi naman sa pagkukumpara. Yung mga artista, yes, they have families, may mga business din sila, may mga shootings and so on. Pero si Alden talagang na-maintain niya yung spotlight niya na kapag may ginagawa siya kahit ABS-CBN, no, kahit ibang mga networks ay napi-feature pa siya mga kasembreros. Kagaya dun sa tax na one of the most valuable taxpayers si Soiti. So parang grabe, no, tulad sa may pagpipiloto nga niya, no, yun lang yung parang ano siya, parang absent si Soiti, si student RJ mga kasembreros sa kanyang pagpipiloto. Pero hayaan na natin, no, sila na mag-usap ng kanyang mga professors. So yun po. Tapos bago yung kay Alden pa na kumbaga pa na mga billboards sa special and clear braces, si Kath naman ay na-post kagabi dito yung isa sa mga behind the scenes ng kanyang Someone Someday mga kasembreros. So siya si Billy, yung kanyang pangalan sa Someone Someday si Billy. Siya yung CEO or Chief Executive Officer or may-ari ng isang malaking dating app mga kasembreros. So grabe, no? Siguro yung kwento dito, parang siya yung CEO or may-ari ng dating app na company. Tapos na-in-love siya kay James Reid mga kasembreros. So baka ganun yung kwento dito mga kasembreros. So yun. Tapos parang inaayusan, parang kinakausap dito si Kath mga kasembreros or si Billy ng production team of course. Tapos ito na nga grabe itong ginawa ng special and clear braces. According dun sa post ay 10, no? 10 billboards or lugar ang pinagkabitan nitong special and clear braces na poster or billboards ni Alden mga kasembreros. So grabe, no? Talagang nagulat ako. Siya man ay meron siyang pinost mismo or pinost ng special and clear braces sa Facebook, sa Instagram mga kasembreros. So sabi dito ay say goodbye to metal braces. Hotline 02887-25446. So a line, so something like that na mga kasembreros. Yung kanyang dito. Pero grabe talaga siya. Ako nagulat dito na kaliwat kanan yung kanyang pasabog mga kasembreros. Maliban doon sa frutas, tapos ito na naman, no, grabe. Kakaiba, no, yung ginagawa nila mga kasembreros neto, isang bagsakan pero 10 lugar yung kanilang nilagyan ng billboards ni Soiti mga kasembreros. So ang post dito ng special and clear braces sa Instagram nila, tapos tinag nila si Alden ay the smile you trust just got bigger. Our billboards are up when it comes to straightening his smile. Alden trusts special and clear braces designed with precision, comfort, and real results in mind. A modern solution that lets you align your smile without the need for metal brackets. Whether you're a patient looking for a confident smile or a dentist who wants to offer clear aligners in your practice, Specialan delivers results that speak for themselves. Call 02887-25446. Align and take the first step forward or toward your perfect smile today. So, area code nila yung 02 mga kasembreros. Kung gusto niyo pong magpalagay ng clear braces or transparent braces mga kasembreros. So, maganda to, no? Para hindi siya ganong kita. Kasi diba yung mga metal braces talagang mahihirapan ka minsan na pag kumakain, pag ngumingiti ay talagang
talagang na ano yung bibig mo, parang na-stretch mga kasambreros yung bibig. Tapos yung ano pala, yung BYD na pinost nila kagabi, may mga picture pala sila dito na pinost maliban doon sa sa video mga kasambreros na ipi-play natin mamaya. So, Built to Endure, yung isa dito, tapos sina Alden, Team Celebrities, sina Nico, si Alden at saka si Will. Tapos yung Team BYD Triathlon naman ay yung kompleto sila mga kasambreros. Tapos yung isa dito ay yung Team BYD, no, Built to Perform. Si Jasmine Alcalde, Jennifer Uy, Jens Jacobsen. So, yun siya. Ay, parang okay. So, parang hindi pala siya dito yung lahi. So, kung kahit ibang lahi ka, kung iba yung nationality, kahit iba yung nationality mo, kung gusto mo maglaro or mag-compete sa team ng Philippines, pwede pala, no? So, ganoon siya hindi ko lang din alam kung baka hindi siya lahi to lahi na labanan, no? Baka per team na lang or per region, something like that, no? Mga kasambreros, kasi no, iba-ibang lahi dito. Mayroong Chinese yata ito, or tapos may Palestinian or Arabian or Pakistani, no, pwedeng ganoon mga kasambreros. Tapos so yun, parang siya siguro, parang depende na lang kung sino yung mga team na ganito, bumuo ng ganito mga kasambreros. Tapos yung team ni Alden, of course, no, na yung kanyang fandom mga kasambreros ay nag-invite sa atin. Yun din yung naisip ko kanina. Ipanalangin natin sina Alden, sina Will at saka si Nico and the rest, mga kasambreros, sina Jasmine, si Al at saka si Jens at saka si yung isa mga kasambreros na kasama nila, no, para sa kanilang safety, si Jennifer Uy. So yun siya, no, lahat sila, no, kasi stamina, talagang pahirapan, yung physical stamina, yung physical gut nila talagang dapat ay palaban mga kasambreros during sa kanilang competition, kasi no, pahirapan ito mga kasambreros na talagang magre-require ng iyong lakas mga kasambreros physically. So yun yung safety na ipanalangin natin mga kasambreros, na maging safe sila, although matagal pa naman, so pero talagang kailangan natin ipanalangin sila mga kasambreros. So yung Alden Official Fans Club, no, Trendsetter mga kasambreros, ay nag-post, join us in prayer and offer mass intentions for the BYD Celebrity Triathlon Team. Nico, Alden, and Will mga kasambreros, para sa BYD Ironman 70.3 Davao. So yun, hindi lang siguro sa kanila, maging sa lahat ng mga lalahok mga kasambreros sa competition, kasi to talagang iba yung labanan dito. Laban kung laban sa lakas, sa bilis, sa endurance, na yung paano sila maging malakas mga kasambreros, at saka na maintain yung kanilang physical stamina kahit napagod na sila, and so on mga kasambreros. Tapos meron dito yung BYD Cars Philippines. 3 hours ago may pinost silang message: endurance and performance define the journey. As the proud title sponsor of the BYD Ironman 70.3 Davao stands behind athletes who embody strength in every form, including the Team BYD Triathlon. Different strengths, one team, one drive. Visit the BYD Tech Tour at Davao Coastal Road to experience and test drive the full lineup of BYD electrified vehicles from March 19 to 22. Okay. So March 19 to 22. And at SM Davao Ecoland from March 20 to 22. So March 20, 21, 22. So ganun siya. Event exclusive offers will be waiting for you on site. So yun siya. So tama pala. So March 22. Okay. So kasi March 22 sila Alden. Pero yung range ng yung days mga kasambreros, kasi hindi po pwedeng isang araw lang to eh. So 3 araw, 19, 20, 21, 4 na araw mga kasambreros. So yun ay sa mga vehicles, electrified vehicles sa SM. Tapos sa SM Davao Ecoland, March 20 naman hanggang 22.
So, ganun siya mga kasembreros. So, Ironman. So, yung kanila Alden, alam ko 22 lang eh. Sabi dito, catch the Team BYD Triathlon at the BYD Ironman Davao 7050 happening on March 22 at the Davao Coastal Road. So, ang ganda ng Davao Coastal Road na yan mga kasembreros. Marami na mga vloggers yung pumupunta dyan sa Davao Coastal Road mga kasembreros. Tatak Davao, no? Mga kasembreros. Talaga nag-promote ako dito ng Davao eh, no? So, pero marami kasi mga vloggers na nakita ko sa kanila mga posts, mga kasembreros, na ang ganda talaga ng Coastal Road ng Davao, no? Tatak to 30 yan dati eh, mga kasembreros. Tapos ito, next item natin mga kasembreros. May picture dito si Alden kasama yung mga empleyado ng bench, ano to eh, parang, di ba nung tumakbo si na Alden sa Bench Active Run Club, tapos parang nagpahinga sila. So ito yung time na nagpa-picture yung mga empleyado. Siguro kumain sila Alden, di ba, nag-stop over. Tapos nakita si Alden, so nagpa-picture sila. Kaya phenomenal box office, Cinema King mga kasembreros. So ang cute lang. Tapos ito 8 hours ago, posted ng Gandang Pilipina. So maliban pala kay Alden, si Dingdong Dantes din pala ang isa sa mga gusto makatrabaho ni third runner-up Miss Universe 2025 at Tisa Manalo mga kasembreros. So yun, ayon kay Tisa, may crush siya. So yun siya, no, na-feature ng Gandang Pilipina mga kasembreros. So top 2 na gusto makatrabaho ni ni Atisa Manalo mga kasembreros. Tapos ito, 7 hours ago mga kasembreros, posted ni Rizken Entertainment, advance happy birthday Gandang Catherine, no? So ilang days na ba? 14 days to go para mag March 26 na birthday ni phenomenal box office cinema Queen mga kasembreros. Tapos post din ni Rizken 8 hours ago, Mama's Love Catherine. Tapos si Mama Min nga dito at saka si Kath mga sobrang tahimik. Sobrang tahimik yung Instagram ni Mama Min mga kasembreros. So unlike dati na nagpo-post pa siya ng mga ng mga gusto niyang i-post na mga occasions. Siguro naghahanda sila for the birthday ni phenomenal box office cinema Queen. Kasi yun 30th birthday ni Kath mga kasembreros. So grabe siguro yung kanilang preparation sa kaarawan ng kanyang bunsong anak na si attorney mga kasembreros. So abang-abang na lang tayo kung ano yung pasabog at ano naman ang gagawin ng Bernardo family sa birthday ng kanilang bunso mga kasembreros. So lahat ay halos lahat nag-aabang mga. Tapos ito, hindi ko alam kung totoo ito. 13 hours ago, sakit niyan kung close si Kath at Kyla, tapos si Kyla parang nakatuluyan ni DJ. Hindi ko lang alam kung kasi parang dating kung close sila. 13 hours ago, posted ito ni Rizken mga kasembreros. Kung totoo man yan, so masakit nga siya mga kasembreros, no? Kung super close kayo na parang best friend kayo, tapos ay dito nakatuluyan niya yung isa, tapos ikaw yung naiwan. Pero hindi naman siguro kawalan kasi si Ma'am Catherine talaga siya dito mabilis na nakamove on na no, mga kasembreros and mga Cathinatics. So nasa tao na lang minsan yung yung dito yung iniisip na ganito ganyan, where in fact sa kanila ay wala naman yan mga kasembreros. Tapos ito, nag-compile dito ang isang admin kagabi na boto siya or siguro siniship niya kay Alden, si Shanti mga kasembreros. Ang kanta dito ni Alden ay hindi kayo na pogi, basta sa akin ang dating. Tapos pinagtabi niya yung yung video din sa kabila ni Shanti Videla mga kasembreros. So maganda siya, no? Pero wala pa rin kay Ma'am Catherine, of course, mga kasembreros. Hindi na natin siya dapat kinukumpara kay phenomenal box office cinema Queen, kasi ibang level din of course ang si attorney mga kasembreros and mga Cathinatics.
So, ano yun parang sa mga tao lang talaga, minsan na overdo, minsan na overthink, minsan na over speculation, no? Over speculate mga kasembreros. Kung kaya nagkakaroon ng kaguluhan, yung mga fans, pero yung mga artista, okay na naman sila. Wala silang hinanakit sa bawat isa mga kasembreros. So yun po. Alright, yun lang actually sa ating Kathleen items. Tapos, ipi-play ko po ang mga videos na dapat i-play mga kasembreros para mapakinggan po natin. And then, yung salita ng Panginoon, no, na atin pong papakinggan na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. You may have all the medals, but you don't have the Richard Dasovich-Bolsiko effect. Precision meets... Wait. Whatever Will is doing. Hi Jen, how are you? Hey, Nico. Can you help me break my PR today? Of course. Let's do it. Thank you. Let's go. Jen, stop. I'm thinking I'm good now. I hit my PR. Okay. Let's go cool down. All right. Will, you're late. Jasmine is swimming already. Let's go. Come on, Alden. Fast. Mabilis. Come on, pedal like you're running away from the bill. You may have all the medals, but you don't have the Richard Dasovich-Bolsiko effect. Precision meets... I think they're just happy because, according to coach, they achieved their PR today. So good job, guys. There you go. Thank you, coach. Napaka-amazing ng ating Word of God. Kailangan natin to. Ang title natin ay magalak ng paulit-ulit or maging maligaya ng paulit-ulit. Philippians chapter 4 verses 4 hanggang 5. Rejoice! Ito pala no? Maging joyful or maging magalak daw tayo in the Lord always. Parati. Again, paulit-ulit ito. Again, I will say, Apostle Paul speaking, rejoice with exclamation point. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Alam kong parati nating naririnig ito mga kasembreros, itong rejoice in the Lord, maging magalak parati. No? Kasi ang verse na ito ay Philippians chapter 4 verse 4 specifically ay gamit na gamit at very famous na mga kasembreros. Pero ito yung power ng word mga kasembreros kasi kahit paulit-ulit, kahit araw-araw, kahit maya mo siya babasahin, kahit maya mo siya i-apply mga kasembreros, magiging applicable pa rin siya at relevant mga kasembreros
kasembreros, every single time na gagamitin mo, doon siya na, doon mas nagiging manifesting at proven na totoo talaga mga kasembreros ang salita ng Panginoon kapag nakikita. Ako pa mas lalo siyang kapanipaniwala kapag nakikita natin sa isang tao yung yung power, yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Kunwari, nagbasa ka ng Biblia about patience. Dati wala kang patience, pero nung parati mo binabasa ang Biblia, tapos in-apply mo sa iyong buhay, ikaw na ngayon yung buhay na patotoo. Okay? Living proof ka na, living testimony, no? Buhay na patotoo mga kasembreros, or buhay na parang buhay na proof mga kasembreros, buhay na patunay ng salita ng Panginoon ay totoo. Well, of course, no, hindi kailangan ng hindi kailangan ng human judgment or human effort mga kasembreros para sabihing powerful ang salita ng Diyos, because ang salita ng Diyos ay powerful as it is. Pero mas nagiging kapanipaniwala siya sa mga tao kapag nakikita mismo sa buhay natin, kapag nakikita yung sa ugali natin, how we treat other people. Kasi yun naman talaga nagmamatter, no? Ang tao, kahit gaano kayaman, kahit gaano katalino, kahit gaano ka skillful, kahit gaano ka influential, kahit gaano ka famous, kahit gaano ka taas yung posisyon sa society, kung ang kanilang ugali ay hindi maganda, they mistreat they mistreat other people, no? Hindi maganda yung ugali nila, mayabang sila, at hindi sila mabait sa ibang tao, hindi sila mapagpatawad sa ibang tao, hindi sila kind sa ibang tao. So what for? No, what for na naging yung kayamanan mo na yan, useless yan, yung fame, yung iyong popularity, yung iyong influence, yung power and so on, yung position mo and so on, useless po yun lahat mga kasembreros. When you have when you have no good behavior or good character mga, kasi nga ang values and ang good ethics, no, yung ating manner, yung good attitude natin ay mas nagmamatter over wealth, over intelligence, over influence, etc. mga kasembreros. So parang ganoon ang Biblia, no? At timeless siya, hindi siya yung kanyang pagiging relevance, yung kanyang pagiging relevant mga kasembreros, at saka relatable ba, no? Yung kanyang pagiging relatable sa buhay ng tao ay araw-araw po siyang applicable. Okay, hindi siya nagpa-follow ng ngayon applicable tapos bukas hindi. Tapos parang wala siyang gano'n, no? Yun po yung power ng Biblia. No, yun po yung power ng salita ng Panginoon mga kasos, na it doesn't follow human standards, na it doesn't follow yung schedule natin na siguro kapag naging loving ako ngayon, bukas hindi na ako dapat maging loving according sa Biblia. Hindi po gano'n. Araw-araw po dapat naging loving tayo. Well, of course, nangyari sa atin yan, but it doesn't, hindi yun nagdi-diminish or hindi nagdi-devalue ang worth or ang power ng Holy Bible mga kasmas, ang salita ng Panginoon or Holy Scriptures, kapag hindi natin siya ginawa ngayon. So, nabawasan lang of course yung magiging patotoo sana. Kunwari ako, sana ay naging patotoo tapos hindi ko ginawa, no? Parang ganoon siya mga kasmas, na nabasa ko naman ang katotohanan, nabasa ko naman ang Bible pero hindi ko ina-apply. So, useless siya mga kasembreros. So, nabawasan. Imbis na yung buong sambahayan sana ikaw at ang iyong buong sambahayan, ang pamilya mo ay maliligtas. So hindi na, kasi nga hindi siya naging totoo or hindi mo ginawa mga kasembreros yung nakasaad sa Biblia. Sinabing patawad, hindi ka nagpapatawad. Sinabing maging kind, hindi ka naging kind. Sinabing sambahin mo ang Diyos ng buong lakas, kaluluwa at isipan. Mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, kaluluwa at isipan, hindi mo ginawa. Sabing mahalin mo ang iyong kapwa-tao, ang iyong kapitbahay, ang pamilya, friends, and so on, kapatiran sa church, hindi mo ginawa. So, useless na mga kasembreros. This verse from Philippians chapter 4 verse 4 mga kasembreros, no, specific dito sa form, is a powerful reminder for us to rejoice in the Lord always. So magalak daw tayo. May mga reason sa buhay natin na parang wala na akong reason para maging masaya. Parang gano'n, na parang minsan humuhugot tayo mga kasembreros. Parang yung kunwari na broken hearted ka, no, or parang na down ka kasi na walan ka ng trabaho, for example, or parang may problema ka lang dinadala sa finances, for example, or sa iyong physical health.
or sa anuman dyan na po pwede nating maging problema or challenge sa buhay. So, nangyari po sa atin yon, and hindi ako excuse, no? Lahat po tayo, lahat ng human beings ay hindi excuse sa challenges ng buhay because nasa buhay tayo, no? Buhay tayo mga kasembreros. Kapag nasa langit na tayo, wala nang problema doon, wala nang iyakan, perfect na ang lahat-lahat mga kasembreros. So, ganoon po siya. So, sinasabi ni Apostol Pablo na magalak tayo, no, maging maligaya tayo mga kasunod sa Panginoon. So hindi sinabi niya ni Lord Jesus dito through Apostle Paul na maging magalak kayo sa alak, na maging magalak kayo sa pangangalunya or sa paggawa ng masama, or maging magalak kayo sa pangdadaw ng ibang tao or panghusga sa ibang tao. So hindi niya sinabi ko pa, joy is found in the Lord, no? Rejoicing is found in the Lord, victory is found in the Lord mga kaso. So ito yung in-emphasize ni Apostol Pablo na ang tao kasi masaya sa trabaho, masaya sa ganto, sa gala and so on. So okay lang naman yun, walang masama sa paggala, sa pagkain ng gusto mo, bilhin mo yung gusto mong kainin and so on mga kasembreros, lutuin mo kung anong gusto mong lutuin. Wala pong masama doon. So masama lang kapag doon na nakasentro ang buhay natin mga kasembreros. So yung joy natin dapat founded yan at rooted pinakauna sa Panginoon because we pray, we have faith in Him, we have confidence in Him, we feel safe, no, sa Panginoon mga kasembreros, we feel secure, we feel and we have that certainty, no, sure tayo mga kasembreros ba? Kasi minsan nagdududa tayo, kaya kaya to. So yung duda, wag nating kami nga, di ba, yung nanay ko, sabi ko, nag-start kami ng vlogging mga kasembreros kay nanay ko. Sabi ko, 67 years old ka na, nay, pero sino mag-aakala na magiging vlogger ka pa pala, no? Pero sa awa ng Panginoon ay talagang, alam mo yun, parang walang imposible sa Diyos. No, yun parating iniisip ko na it's never too late to start something new. So ganon siya mga, and of course, no, nagva-vlog kami ni nanay, talagang yung prayer na dinudulog namin sa Panginoon, we entrust to Him mga kasembreros yung lahat ng ginagawa namin sa buhay. So doon kasi nagkakaroon ng satisfaction and surety mga kasembreros na Lord, kung will mo ito, pagtatagumpayin mo, no? At and of course, no, sa dulo ng vlog namin ni nanay ay may word of God talaga yung mga kasembreros, no, kahit yung verse lang from the Holy Bible. Kapag we share the good news, we share the gospel, we share Bible verses in any way we can, no? Kahit ano man yan, social media, YouTube streaming platform, sa kapitbahay, sa amin dito sa physical namin na family, biological family. So kung gusto natin may paraan, so kung kaya when we wanted to and when we desired to spread the gospel ay kahit saan, parang ganoon ba, ay ginagawa natin mga kasus, because that's our purpose sa mundong ito mga kasi bahagi ang kabutihan, ang kadakilaan, ang pag-ibig ng Diyos sa mundo mga kasembreros na grabe, no, hindi mapapantayan. That is why our God is deserving of our worship, all our love, all our devotion, all our obedience mga kasembreros. So, ganun po siya. It encourages us to find joy and peace in our relationship with God no matter the circumstances we may be facing. We acknowledge His sovereignty, love, and faithfulness in our lives by choosing to rejoice in the Lord. This kind of rejoicing goes beyond temporary happiness based on our current situations and taps into a deeper source of joy that comes from our faith in God. So, yun siya, yung ating yung ating kaligayahan, yung ating joy, yung ating kapanatagan ay hindi po nababase sa ating circumstance. For example masaya ka ngayon kasi may pera ka, no? Pag wala ka ng pera, hindi ka na masaya. So ibig sabihin doon nakadepende yung iyong joy. Well, of course, blessing sa Panginoon ang kasiyahan, pero hindi yun ang pinaka-main na source or pinagmumula ng ating kalagayahan. Tayo nga dito, no, sa probinsya, talaga may mga times na nawala ng finances, pero yung buhay, yung contentment, yung satisfaction, yung provision ng Panginoon ay hindi po yan nawawala. Kaya araw-araw po siya nagpo-provide mga kasulis. Kung dito talaga ma-realize na ang buhay kapag nakasentro sa Panginoon mga kasulis, sa kanyang pag-ibig, pag-unawaan ng pamilya, unity sa family, caring sa bawat isa, understanding at saka nagpapakumbaba kapag ganito ganyan, no, kapag kinakailangan, so whatever the situation is. So ganun ba, no, mga kasulis, doon mo talaga ma-realize na
Oo nga no, oo nga no. So ganoon siya mga kasembreros. So final thought natin, choose joy and kindness as your guiding lights every day. Just as the Lord is always near. So malapit ang Diyos sa atin no kapag tayo po ay tumatawag sa Kanya, nananalangin sa Kanya, dumudulog sa Kanya, nagpapakumbaba sa Kanya, lumuluhod sa Kanyang harapan, nananalangin mga kasembreros, and we meditate His Word no sa Holy Bible mga kasembreros, ay talagang malapit po ang Diyos sa atin. So mas malapit pa siya sa ating skin mga kasos. Let your actions and words reflect the love and grace that surrounds you. Show the world the strength of your faith through your unwavering joy and gentleness towards others. Will you embrace this challenge and shine brightly in the presence of the Lord? So yung choice, yung decision mga kasembreros ay nasa atin. We have the freedom, we have the free will mga kasembreros para gawin ang tama, at saka ang yung kagalakan ay express natin na mapapaisip ang tao, ano kayang meron dito? May problema na nga siya pero nakakasmile pa rin siya. Positive pa rin siya. Motivated pa rin siya. What drives this person, mga kasembreros? So parang ganun ba? Napapaisip lang. So ang Diyos po, no? Rejoice at saka yung joy, mga kasembreros, ay na-experience at yes, we have happiness. Masaya tayo sa ating mga kapwa-tao, but the real joy, yung source ba? Ang Diyos natin, mga kasembreros, na mapagmahal, at yung generosity ng Diyos ay hindi kayang lagpasan at hindi kayang i-measure ng human, mga kasembreros. So lahat-lahat, yung kanyang love, yung kanyang patience, yung forgiveness, yung humility, and so on, ay hindi po kayang pantayan ng tao, mga kasos. Immeasurable. Hindi kayang i-measure ng human standards ang kanyang lahat-lahat, ang kanyang nature as a whole. Alright, sinabi sa Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kagalakan na kahit paulit-ulit, mga kasembreros, at joy, no, blissfulness, mga kasembreros, na nanggaling at rooted sa ating Diyos. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.